Mga kaubayan, sa kasalukuyan ay narito po ako sa Castillejo, Zambales at aking pong nakita itong kapaligiran ng ating kababayan ay napakarami pong mga halamang gamot. Isa na po na halamang gamot mga kaubayan na nandito ay itong tuba-tuba. Ito po, tuba-tuba, ang dami niya pong tuba-tuba mga kaubayan. Itong tuba-tuba na ito ay napakabisa po ito para sa mga pilay lamig. Itong tuba-tuba. Maliban sa mga pilay lamig, itong tuba-tuba na ito ay sa dinggi po mga kaubayan. Mabisa po ito sa dinggi. Ito po ay kinakatas po namin at ipinapainom po namin, hinahaluan po namin ito ng hikaw-hikawan. Sa dinggi po, mabisa po itong tuba-tuba na ito mga kaubayan, kaya wag po nating baliwalain ang tuba-tuba kasi marami pong mga karamdaman ang kaya niyang lunasan mga kaubayan at dadako po ako sa banda roon kasi marami pa pong halamang gamot doon mga kaubayan. Tara na po. Ito naman mga kaubayan ay ito yung hagunoy. Ang hagunoy po ay napakabisa po na panggamot sa acid reflux, itong hagunoy. Ang proseso ng paggamit ng hagunoy na ito mga kaubayan ay kinakatas po ito. Kinakatas po ito, saka po iniinom ng mga 2 kutsara. Yun po, para sa acid reflux. Mabisa po ito sa acid reflux, itong hagunoy na ito mga kaubayan sa sakit ng tiyan. Sakit ng tiyan, sa sugat po, sa nahihilo po. Inaamoy lamang po namin na ganito. Ito, yan po, marami pong mga nagagamot ng hagunoy mga kaubayan at dadako naman po tayo doon sa parte doon, marami pa po. Tara na po. At ito naman mga kaubayan, ito yung tinatawag namin na tantandok. Ito po, tantandok po ito mga kaubayan. Ito. Itong tantandok na ito ay mabisa po ito na panggamot sa lahat ng klase ng sakit sa balat. Itong tantandok na ito, ang proseso po ng paggamit nito, pinipitpit po ito. At ito po ay itinatapal mga kaubayan sa parte ng katawan na marami pong na may karamdaman, halimbawa sa eksema po. Ganun lamang po ang proseso ng paggamit ng tantandok na ito mga kaubayan. Huwag po nating baliwalain ang kakayahan ng halamang gamot na ito, itong tantandok na ito, kasi napakabisa po ito na pampatay ng mga bakterya, ng mga virus sa katawan natin. Itong tantandok na ito mga kaubayan. At dadako naman po tayo sa parte doon kasi marami pa po ang mga halamang gamot dito. Tara na po. At ito naman mga kaubayan ay ito yung sambong. Ang sambong na ito ay napakabisa po ito na panggamot sa binat at pasma. Itong sambong na ito, pinang-i-steam po ito, pwede pong pang-steam ito at pwede rin pong ilagang inumin kasama po ng lagundi. Ito pang lagundi mga kaubayan. Ito. Itong lagundi na ito ay napakabisa po sa binat at pasma. Itong lagundi na ito mga kaubayan, kaya wag po nating baliwalain ang kakayahan ng lagundi, sambong para sa binat at pasma. Mabisa po ito. Pinangsusuob po ito, pinang-i-steam po ito sa nabinat at napasma at linalaga din po ito mga kaubayan at iniinom. Yan po ang kakayahan ng lagundi mga kaubayan. At ito naman po ang balakubak ng bayabas. Itong balakubak ng bayabas ay napakabisa po sa sakit ng tiyan, gastric acid, gastroarthritis. Ito mga kaubayan, sa ulcer, sa kabuhi. Ang proseso ng paggamit nito ay linalaga lamang po ito at iniinom mga kaubayan. Itong balakubak ng bayabas. Huwag po nating baliwalain itong balakubak ng bayabas kasi napakabisa po ito na panglunas sa karamdaman. Basta't pagdating sa mga sakit ng tiyan, sa tiyan po, mga kaubayan, maliban sa balat, dahon, bunga, lahat po yan ay may mga karamdaman na kayang lunasan mga kaubayan.
At itong bunga ng bayabas na ito mga kaubayan, itong bunga ng bayabas na ito po. Itong bunga ng bayabas na ito mga kaubayan ay napakabisa po ito na panggamot sa ulcer. Sa ulcer po mga kaubayan, itong bunga ng bayabas na ito. Ang proseso ng paggamit sa bunga ng bayabas na ito, pagdating sa ulcer, marami na sa ating mga kaubayan ang pinagsubukan namin po ito. Itong bubot na bunga ng bayabas na ito, ganito lamang po yan. Kung inyo pong nakikita mga kaubayan, yung bubot na yan, yung laman niya na yan, yan po ang gumagamot sa ulcer. Yan po, mabisa po. Yan sa ulcer, sa diabetic po. Mabisa po sa ulcer at diabetic, sakit ng tiyan. Ang proseso po ng paggamit nito mga kaubayan, sa bunga ng bayabas ay kinakain lamang po ng ganito ito. Yung paklan niya po, yung pait niya po, yun po ang gumagamot ng sakit na ulcer, itong bayabas. Pag may ulcer po ang isang tao at sira na po yung bituka ng isang tao, ito po ay may kakayahan na gamutin yung sirang bituka. Basta't yung bubot pa po lamang mga kaubayan. Kinakain po yan, dinudurog po yan at linulunok. Yan po. Itong balat niya na ito, yan po ang gumagamot ng ulcer mga kaubayan. Sana po ay wag natin baliwalain ang bunga ng bayabas na bubot para sa ulcer. Marami pong salamat.